Asan ng mga langit. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at muli mo kaming dinala sa silid na ito upang patuloy na mag-aral ng iyong kalooban, lalo na sa pagtulong ng mga nangangailangan. Hinihiling po namin ang aming mga isip ay mabuksan upang maunawaan namin ang mga bagay na ito. Maraming salamat sa iyong pagtugon itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. So this evening, I'm going to share with you screen para ipagpatuloy natin ang ating discussion with regards to the studies on social justice. And particularly ngayon ay titingnan natin ang konsepto ng social justice in theological studies. Okay? So, thank you very much sa inyong mga entries, lalo na sa definition sa social justice. Tayo po ba ay nakapag-define na sa social justice? Okay. So, social justice is a concept rooted in the fair and equitable distribution of resources, opportunities, and privileges within a society. It emphasizes the pursuit of a society where all individuals, regardless of their background, have equal access to basic human needs, rights, and opportunities. So, sa definition ng social justice, ito po ay kakaiba mga kapatid sa konsepto ng komunismo, no? Hindi ko naman na search talaga ang concept ng communism, pero sa communism ay equal distribution of resources pa rin, no? Pero ang social justice ay ang konsepto ay equitable distribution of resources. So pag sinabing equitable, ano ang dumarating sa ating isipan? Equitable. Tanungin natin si Ma'am Rama kung ano ang ibig sabihin ng equitable kasi itong salitang ito ay more on sa business ito no, na usage. Ano bang ibig sabihin ng equitable? Equitable po kung dito po sa resources natin, pantay-pantay. Yung last meeting, yung sabi, yung mayayaman, ibibigay ba nila sa mahirap yung hindi po ganun. Yun lang kung pare-parehas tayong may access doon sa halimbawa, serbisyo ng gobyerno. Di po ba lahat naman po tayo may access na makapag-aral sa public? Lahat tayo, walang discrimination, makapag-aral tayo ng libre. Kung libre sa iba, libre din sa atin. Yung health services. Then sa mga resources po natin, halimbawa sa amin dito, yung karagatan, yung tabing dagat, although nakakasad na nabibili na po kasi yan ng mga may kaya. Pero di po ba yung dagat, yung tabing dagat, karapatan namin yung na kahit lahat may access dapat na mag-enjoy dun sa resources na yun. Binabakuran nga lang nila ngayon kasi nabili na raw nila. So, pantay-pantay. Yun po yung ko.
So, ang ibig sabihin nito, sabi rito, is equal access. No? Opo. Lahat ay may equal access. Yung mayroon kasi din po kasing mga area na tinatawag mga mayroon tinatawag mga concession, no? Concession yung inanuhan ng gobyerno, no? Katulad doon sa Siquijor, no? Sa Siquijor may mga areas na hindi pwedeng galawin ng ordinaryong mga mga citizens, no? Kaya hindi Opo. pwede sila manlambat doon, lalo na pag ang lambat ay parang katulad ng moskitero. Yung reserve Ang, po yun. opo, kasi yung area na yan, itlogan ng mga bangus, Opo. no? Kasi ang mga mother bangus, mula sa pag nangingitlog sila, pumupunta sila sa tabing dagat, no? Sa tabi ng dagat, doon sa mayroon silang area na doon sila nangingitlog. At pag nangitlog yung mga bangus, millions yun. No, hindi basta-bastang. Kaya yung doon, mga area doon, may mga concession yun doon. Tapos ah, binibili ng binibili ng mga ano anong tawag nito, yung mga nagpi-fish Mga fund. So kumikita ang gobyerno, bumabalik din sa mga tao. No? Ang mother bangus, mayroon silang doon, parang ordinansa na pag nakahuli ka ng mother bangus sa kailangan ibalik mo sa dagat kasi po doon nagdidepende ang kanilang kabuhayan, no? Ayan po ang mga rules sa mother bangus. At sa ano, na ano man nila nakikilala nila yung mother bangus no? Sa yung mga taga Siquijor, na mga tawag doon sa Bisaya ay mananagat, no, fishermen, no? Pag nakahuli sila ng mother bangos ay so pagbuhay pa, sila po mismo ay disiplinado na pakawalan ang mother bangos dahil ang itlog nitong minilyon, millions na itlog ay bumubuhay din sa mga tao in terms of kapirahan na napupunta sa gobyerno, no? Binibili kasi ng mga taga-may-ari ng mga fish funds. In terms of basic human needs, human rights and opportunities, mayroon tinatawag righteous distribution or fair distribution. Ang ibig sabihin yan, just distribution ng mga resources. Opportunities katulad ng sinaid ni Ma'am, like education, health, no? Yan po. At saka yung mga privileges. Kung ano man ang mga privileges na mayroon sa society, so yun po ang tinatawag na doon po nakaangklan tinatawag na social justice. The next is theological perspectives on justice, no? Marami na sa inyo ang nag-submit ng assignments with regards to mga scriptural basis sa social justice. At ang theological studies sa social justice ay nag-emphasize po ng hostisya as a core element of religious teachings. So, pag sinabing core elements, ito yung pinakasentro ng religious teachings. Kasi po kung ang sa ating mga doktrina ay hindi naman po tayo fair, no? Sa ating pakikipagrelasyon sa ibang mga tao, ay ang ating mga paniniwala sa mga ating beliefs ay will just come to naught, no? So,
sa Christianity, no, ang justice or ang hostisya is seen as aligning with God's character. It is because God is a just God. God is a righteous God. So, ang mga mananampalataya ay tinatawagan also to act justly and to love mercy. Yun po ay sa Micah chapter 6 verse 8, no? Now, in various religious traditions, justice is often linked to ethical principles that guide believers in their interaction with others. So, when we speak of moral, no, yun po ang tinatawag na moral principles, yun po ang nag-govern sa ating personal na buhay. Pag sinabi ng mga ethical principles, ito po yung mga values, mga ideals na nag-govern sa ating pakikipagrelasyon sa ibang with our society or with our fellow men, no? So, ang hustisya ay isang area, no, sa kung saan we'll be able to exercise the ethical principles na should be the guiding elements for those who believe in God. Social justice is a theological imperative, no? So pag sinabing imperative, it is a must, no? It belongs to the musts, to the shoulds. So theological perspective on justice are grounded in the belief that human beings are created in the image of God and possess inherent dignity. This theological understanding becomes the foundation for advocating for the rights and well-being of all individuals. The call for social justice is seen as a response to the divine command to love one's neighbor and care for the marginalized. So yun po talaga mga kapatid, no? Ang ating pinanampalatayanang social justice ay talagang konektado doon sa kautusan ng Diyos, no, to love our neighbors as we love ourselves. Yung tinatawag na pagmamahal sa ating kapwa ay isang panawagan, no, katulad ng pagmamahal din natin sa ating mga sarili. Kaya walang sino man na nasa katinuan, no, na he or she will hurt himself or herself. So ibig sabihin lang na we as believers of God and being obedient to His law ay we are not permitted, no? We do not have the permission. We do not have the right to harm others because tayo po ay hindi naman nag-i-inflict sa ating mga sarili, no? So if we do not inflict ourselves, if we do not hurt ourselves, so in the same way, no, that is how we are going to treat others, loving our neighbors as we love ourselves. Sabi pa nga, no, ang ating mga neighbors, ating fellow men, no? Kasi yung neighbors parang sobrang lalim 'yun ang ibig sabihin sa unang mga panahon, no? Sabihin na lang natin our fellow men, no? Sila din ay may mga rights na katulad natin.
So, merong rule na our rights end when the right of others begin. Vice versa po yan. Ibig sabihin, may right nga tayo, pero it ends when the right of others begin. So, vice versa po, their rights also end where our rights begin. So, patas lang. No? Patas lang. Kaya, mayroon tinatawag na fair judgment, fair treatment. What is fair with one another, ayun po ang dapat sundin. So, dito, it is always a win-win solution, no? Kung mayroong mga dapat sinisettle, yung po dapat win-win palagi. Because the essence of the love of God, the essence of His law of love, rather, is fairness, no? Yun po ay equal treatment. Yan po ang punto dyan, mga kapatid. Now, another is ethics and morality in social justice. Ethics, no? Theological ethics play a crucial role in shaping individual and communal responses to social justice issues. Concepts such as love, compassion, and solidarity are often central to theological ethics, guiding believers to act in ways that promote justice and alleviate suffering. Ito po yung gusto kong emphasize kanina, no? Yung the golden rule, no? The golden rule na yung po'y grade 3 pa ako sa pagkaalaala ko, sa grade 3 pa ako ito po'y itinuro ng tatay ko. Kasi siya po yung grade 3 teacher ko. Yung itinuro niya sa amin na do unto others what you would like others do unto you. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa'yo. So, kung gusto mong huwag kang paano ba Tagalog yan? Kasi yung first line, tama yung ano ko eh. Huwag kang manakit, no? Kung ayaw mo na ikaw ay, yun ang hindi ko kayang itagalog. Kung ayaw mo na ikaw ay sakitin. Ano ba? Masaktan. Masaktan po. Saktan na pala. Oo, huwag kang manakit Dok, sa huwag iba. kang marites kung ayaw mong imarites. Huwag kang manakit sa iba kung ayaw mong ikaw ay saktan nila. Okay. Vice versa. Tapos yun ang tinatawag golden rule. Huwag kang, yan, tama din yan. Huwag kang mamaritis kung ayaw mong imaritis. Tama yan, no? Okay. Huwag kang magkwento kung ayaw mong ikwento. No? Ganun lang ang golden rule. So, yung po'y fairness, no? Amanos lang, no? Kasi napakaganda talaga ng ng doktrina ng Biblia on social justice, no? Pero sa ating simbahan hindi masyadong ito eh. Sa ating mga church conversations or church discussions, hindi masyadong tinatalakay ang social justice eh, no? No, walang masyadong emphasis sa social justice. Although by principles, natatalakay naman ito kasi palagi naman nating sinasabi na tayo ay magmahalan. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, by this, the world will know that you are my disciples if you love one another. See, if you love one another.
So ang tayo po'y magmahalan sa isa't isa ay talagang yun po ay iniutos ng ating Panginoon dahil pag ganito ang ating treatment, no, ay makikilala daw ng mga tao sa ating palibot na tayo talaga ay mga disciples ng ating Panginoon. Love one another. May mga joke din yan, no? Nakasama, hindi joke ng Panginoon. Joke ng mga nagjo-joke. Okay, ano bang joke dan? Sabi nila, love one another. Yan daw po ang utos. Wala naman pong utos na love another one. Okay. May ano din eh. Sinisingit din nila yung mga ganyan, no? Love one another, yun ang utos. Pero walang utos na love another one. So, isa lang, no? Okay. So, yun po yung theological, yung mga critics and challenges dito sa social justice, no? Theological perspectives on social justice are not without challenges. Ano po yung mga challenges dito, no? Different theological traditions may interpret justice in varying ways, leading to diverse approaches and potential disagreements on specific issues. Additionally, critiques may arise regarding the role of religion in societal affairs, with some arguing that it can be a source of division rather than unity. So yun na naman po. Kung ano ang mga punto nila, hindi natin alam kung bakit sinasabi nila na ang religion ay nagdudulot ng pagkabahabahagi, no? Na nawawala ang unity, it is because of sa ng relihiyon, pakikialam ng relihiyon sa societal affairs. Kasi po, pag sinabing social justice, it is a social affairs. Ang iniisip kasi ng iba, pagka societal affairs, hindi siya church issues. Pero, alam naman natin na ang social issues ay religious issues because our God is very much interested on the affairs of our society, no? So, yun po. So, dito naman sa tinatawag mga case studies, an example sa kasaysayan daw po, no, ang theological principles have inspired social justice movements and actions. For example, figures like Martin Luther King Jr., influenced by Christian teachings, played a pivotal role in the civil rights movement. Similarly, liberation theology emerged as a response to social injustice, particularly in Latin America, emphasizing the Christian duty to advocate for the oppressed. So, sa history, may mga case studies na ginawa, no? When this case studies is about yung nangyari sa kasaysayan na mga sitwasyon, no? Like for example, the movement that was spearheaded by Martin Luther King Jr., no? Mayroon ding yung mga sa liberation theology, no? Ang alam ko dito yung isang pari na ang apelyido ay Gustavo yata yun, no? Ay nangunguna sa tinatawag liberation theology. It is because at that time nakikita nila that there is so much injustice in society. Kaya umaksyon na rin sila, no? Para magkaroon ng hustisya, no? Ang mga tao ay makapag-exercise ng kanilang rights.
Relevance in theological studies. Understanding social justice within theological studies is crucial for believers seeking to live out their faith in a meaningful way. It provides a framework for addressing societal inequities, inequities, and advocating for positive change. Theological studies offer a rich reservoir of moral and ethical guidance that can inform individuals and communities in their pursuit of justice. So, ganun ang role ng theological studies, no? Kaya ang pag-aaral ng theology is very much relevant, no? Particularly on the promotion of social justice. Okay, so the concept of social justice in theological studies underscores the integral connection between faith and action. The theological imperative to seek justice aligns with the broader goal of creating a more equitable and compassionate society, reflecting the values embedded to various religious traditions. Okay, before we discuss content number 2, ay tingnan po muna natin mga kapatid ang mga area na ito. Sa palagay niyo mga kapatid, ang theological studies po ba ay kinakailangan na bigyan ng value ng gobyerno upang magkaroon ng promotion ng tinatawag pagpapatupad ng social justice? You think that religious discussion, sabihin natin, religious discussion is a necessity, is a topic of necessity in government conversations, rather in the programs ng ating gobyerno when it comes to say for example healthy dialogue, no? Healthy dialogue with regards to social issues. Katulad ng balita kahapon, no? Balita kahapon, kanya-kanya ang protesta. Kung kayo po'y nakabalita kahapon, di ba, Valentine's Day ng sanlibutan, no? Tapos, ang iba naman, may mga ano sila, may mga ginawang mga rally, no? Sabi pa nga ng isang grupo, hindi bulaklak ang kailangan. Ang kailangan ay bigas. Kasi ang bulaklak ay hindi nakakain. No? So, yun. So, ang iniisip niya ay puro bigas na lang. No? So, para sa kanila, ang gesture ng pagmamahal ay yung mayroong available na bigas para may makain ang tao. Ano ba naman daw ang magagawa ng bulaklak sa buhay ng tao kung wala naman siyang makain? No? So, kaya kanya-kanyang rally kahapon. No? So tinitingnan ko sa mga emphasis sa social issues kahapon, no? Ayon sa balita ng TV Patrol ay yun po naka-focus sa tinatawag social issues, social justice, about economic, about employment, pero wala akong nakita na theological emphasis, no? Wala po naman akong narinig na nandoon sila sa rally at saka ang tinatalakay
salita ng Diyos, no? So, ano sa palagay niyo mga kapatid? Sa mga ganitong mga usapin, no? Yung ang mga tao ay ah, nagrarally, no? Mayroon kayang advantage kung ang kanilang mga hinaing ay nakabase sa teolohiya? Ano sa palagay niyo? Na kumbaga yung yung rally nila ay magmumukhang crusade. Okay? Religious crusade kasi di ba meron din pong tinatawag mga prayer rally. Yan ang nag-speech ng haba-haba si Rodrigo Duterte doon sa Davao tungkol sa ah, pagiging ano niya, pagiging against sa charter change ay ang okasyon ay prayer rally. Pero parang wala namang prayer na nangyari. Ano sa palagay niyo mga kapatid? So, Ano, relevant in theological studies, ano niyo masasabi? Sino bang gustong mag-share dyan? sa akin po, Dok, ano po, kailangan din po siguro mayroong mag-mediate na isang religious, ano po, organization or what na, yung halimbawa po sa prayer rally na yun, talagang mag-pray. Kung sabi nga po, parang wala namang prayer. Para po kasi hindi magkagulo. Kasi po minsan, pag may mga rally, di po pa nagkakagulo. Kasi nga po, walang isang parang mag-mediate. Kasi kapag meron kasing religious organization na siyang mamumuno, siyang ano po doon, mag-organisa, na medyo may paggalang po yung mga tao kasi natatakot sila kasi ano yun eh, hindi po sila mambabato, hindi sila manggugulo, maybe ganun. Parang magiging tahimik lang po. Walang magiging masamang mangyayari. Para sa akin po, parang kailangan din. Kung sakalit meron tayong hinihingi sa gobyerno, kasi po minsan, dinadaan nga po sa rally or pag-aalsa ng mga isa pong bawa, grupo na gusto nila pong i-voice out yung kanilang mga ninanais na gusto nilang maabot ng gobyerno, madinig ang kanilang mga boses ng masa, ganyan po. Siguro po, kinakailangan nga na para maging mapatahimik or mapayapa yung ganong mga bagay, kailangan po talaga merong isang mangunguna na isang religious organization, like us, pwede din Adventist, na hindi naman po sasabihin na yun ay manggugulo or tayo ay, ano lang po tayo, nandun lang tayo sa gitna. Kumbaga, interfaith. Yung kumbaga, nandun tayo sa, hindi po sasalang yung kanilang bawat ano po, na kumbaga tayo lang nanguna dun sa ano na yun, para lang po maibos. Pero aanuhin din po natin, kumbaga, ano po ba yung tawag doon? Ano din po natin yung, ano ba yun? I-justify po. Hindi po, yung pang, aanuhin po So, natin yung panig ng bawat isa. Ganun po. Para po, kung talagang nararapat ba silang pakinggan, kung bang yung hinaing ay kinakailangang mapakinggan at nang siya pong mangyari. Katulad po, halimbawa noon, di po ba yung sa teacher, yung kanilang salary, di po ba pinagbigyan sila? Ganun, yung mga nurses, ganun. At halimbawa po sa mga mahihirap na gusto talagang yung halimbawa po yung scholarship, di po ba, na kailangan yung mandate na po yung talagang, hindi po ba ngayon, mga libre na nga, dati nung araw kami, hindi libre. So, ang hirap ng buhay. E di ngayon po, kung libre mga, halimbawa, libre mga tuition po na yan, maraming makapag-aaral, maraming mga Pilipinong magiging hindi illiterate. Kung sakali po na talagang pakinggan ng gobyerno yung gano'n dahil nakikita nila yung talagang mga mahihirap na mga tao. So, magagawa po ng gobyerno yung matulungan kasi sila yung mas may kakayanan na magawa yun. Yun lamang po. okay, so payag ka, Sister Dory, na
ang mga simbahan, kasi na-mention mo yung tinatawag na interfaith, no? Na ang mga simbahan na iba't iba, for example, Evangelical, Pentecostal, Baptist, Yes po. Methodist, UCCP, ay magsama-sama doon sa lansangan, no? Magsama-sama doon sa lansangan para sa isang prayer rally na ang tatalakayin ang mga theological basis for social justice. Maybe po, pwede. Pwede din po. Para sa akin, kasi po wala pa pong yatang gano'n nangyayari. Pero para po talaga mangyari nga na hindi magkagulo, di po ba? At nakikita naman natin yung mga dapat na mga hinaing mga tao na mangyari po sa isang gobyerno sa atin, dito sa Pilipinas. Kung talagang nararapat na yun ang mangyari, syempre So, po, na kailangan for natin example, yun. yung po ay gawin ng mga interfaith, no, leaders. Ano po kaya ang masasuggest, no? Ito ay sharing lang ng ideas, no? Ano po kaya ang mga rules and guidelines na yung pinakasi ganoon na rally ay hindi maging isang political rally? Siyempre po, may mga rules po doon, rules and regulations na ayun pong siyempre ang nakakaalam nun, yung mga nakakataas ng, siyempre po alam naman nila ang mga dapat na gawin, yung mga do's and don'ts na dapat gawin ng isa pong ganun sa Kasi mga po, na kailangan natin na ito may mag-contribution lang, no, ideas, no? Kasi po, pag tingnan mo ang lahat ng mga prayer rally, political eh. opo Ang nga, emphasis eh. parang Kahit nga po naging kahit ganun. prayer rally ng Katoliko, yung solo Katoliko, ay ang nangyayari ay sa prayer rally nila ay yung ang batikusin ang administration, Huwag naman no? po siguro ganun na merong So, babatin. Na huwag naman pong ano prangkang po ang mga masyado. ideas ninyo? Sabihin natin guidelines na may recommend para hindi maging political ang ganitong mga usapin. Kasi po, di po ba sabi naman doon, saan po ba yun? Sa First Timothy po ba yun? O Second Timothy na kailangan mag-prayer din, magkaroon ng prayer sa government. At parang ang gawin na lang po, yung parang it seems na yung parang prayer rally na yun. Sinabi niya, yung pananalangin po sa lahat ng ng gobyerno, gano'n. Tapos, yung pong na hindi siya naman somewhat na babatikusin siya. Ganun. Kundi prayer lang po. Parang gano'n na nawag na sila i-guide. Gano'n. Siyempre po, babatikusin po, hindi na po yan. Siyempre, magalit sila. Siyempre, ano po sila eh. Say for example, ngayong October, mayroon tayong gagawing Interfaith convention po. interfaith National Interfaith Conventions of Chaplains, no? Mayroon gagawin tayong convention sa chaplains. Yung po bang social justice ay isang magandang talakayan na tatalakayin Pwede rin po, at pwede. i-discuss. For example, no? Mayroong magdi-discuss about social justice. Then magkakaroon ng breakout sessions. Okay, by group, mga chaplains, interfaith chaplains, no? Di-discuss nila kung ano ang mga dapat gawin at ano ang dapat i-suggest nila sa gobyerno with regards to the the implementation of social justice na naaayon sa kasulatan, no? Opo. Iyon pa ba ay sa palagay nyo
relevant to the times until, kasi dito po tayo sa number 7 no? The relevance of theological studies with regards to social issues. Sa palagay niyo mga kapatid, ay magandang topic kaya yan na talakayin sa National Convention? Yan tinatawag na social justice. Sa palagay ko po, opo. Maganda po yan. Napakaganda. Tanungin natin si kapatid na Arnold. Arnold Schwarzenegger. Okay. Brother Arnie. Okay. Schwarzenegger, aka Arnie. Baka mayroong klase. Okay. Sino pa yung hindi pa nakakapag-contribute? Okay. Si kapatid na Moises, no? Ang ganda ng ah, mga quotations ng mga talata na sinubmit ni Brother Moises with regards to social justice. Ano ang masasabi mo, Brother Moises? Na pwede, ano yung pag-usapan sa kwan? Or Pwede kayang pag-usapan natin ang social justice sa panahon ng ating National Convention? pwede daw kasi biblical naman yan. Kaya magandang para at least maalam ng lahat ng lahat ng mga kapwa nating chaplains. Okay. Diba? So, relevant, pwede, no? Pwede talakayan natin, no? Pero yung kailangan lang na mayroong tinatawag na anong tawag noon, yung mga boundaries. I am looking for the term, no? Mga demarcation lines, no? Dapat mayroong demarcation lines, ano ang pwedeng banggitin at ano ang hindi pwedeng banggitin. Say for example, kung ako ang tatanungin, there is no there will be no criticism against the leadership, no, of the government, para maiwasan ang tinatawag na pag-create ng prejudice, no, sa with regards to the group, no, kundi pagpapahayag lamang na ganito ang gagawin. So, mga social justice issues like for example, education, healthcare. No, yung po yung mga social issues, no? Education, healthcare, livelihood, kasama na yung employment, human settlement or housing program, no? Kahit yung water system, no? Kahit pa sa electricity, no? That's still because it affects the society, no? Katulad nitong video na kahapon, binalita na ang Meralco ay nagpatupad ng dagdag singil sa kuryente na hindi nakabase sa sound study, no? Basta-basta nagpatupad lang. Ngayon, magre-refund sila, no? Kasi inorderan sila ng Energy Regulatory Board or ERB na mag-refund. Okay? Pero ang problema, ito ngang mga problema ay malaki ang ipinatupad na increase, pero yung refund ay parang maliit lang, hindi naman talaga siguro i-refund yung actual na kinuha nila sa increase, no?
parang nilalaro lang din tayo eh, no? For example, kahit ngayon sa gasolina, tutuduhan ang ano eh, tutuduhan ang increase kasi alam nila na magrereklamo ang iba tapos magpapa-rollback sila para medyo konsolasyon, anong tawag doon? Palubag loob. Tama ba yun? Palubag loob. Tama ba yung term sa Tagalog na palubag loob? Ano ba yun? Opo, opo. O, palubag Tama loob. po. Oo. Pero, Pampakonsuelo. pakonsuelo, yan. Yan ang magandang term. No? Pakonsuelo. Pero, actually, kung ako ang mag-analyze dyan, plinano na rin yan. No? Plinano na ang pagtaas at saka pakonsuelo na gagawin. Oo. Sa ano. Kasi po, tataas. Say for example, magtaas ng 5 piso. Siyempre, naghanda na silang magpakonsuelo. Rollback, 2 pesos lang. So, mataas pa rin. No? So, yung mga bagay na yan, yung po ba ano, no, part din yan ng mga social issues. So, ang ating siguro magagawa dyan is just preaching, no? Preaching style without attacking people or without attacking the administration. Isang pagpapahayag lang ng mga ideas. Palagay nyo, does it concur with emphasizing the relevance of theological studies in social justice? Yes po. Isip pa natin mga kapatid, no, with regards to this subject, no? Kasi ituloy na natin ang discussion next time dahil alas 7 na at pupunta na tayo doon sa ating second subject, which is the studies of the Old Testament or other naman, the Pentateuch, the writings, at isasama na natin yung some of the prophets, no? Okay, so let's have a break for 2 to 3 minutes. Then, ang naka-assign na mag-report ngayon ay maghanda-handa na. Si Ma'am Sherlyn ay may lista sa kung sino ang naka-schedule na mag-report sa gabing ito. Ang kanilang na-discovery about the authorship, the title, bakit yun ay ang title, ano bang authorship, basta yung 5 points no, na ating sinabi noong nakaraang meeting. Okay? So again, let's have a break para makapag-prepare. 3 to 5 minutes break. Let's get back for discussion at 12:15. 12:15. Sorry, 7:15. Sino nga po yan, Ma'am Sherlyn, ang naka-schedule? Yours truly po. Mariano and Basaron.